Aba, kayo ba? Aloy Anjo, umiyak sa Competitive. Kumakain ba kayo ng tilapia? Anong luto ang gustong-gusto niyo? Ay ako, alam niyo ba yung tilapia na steam tapos may mayonnaise tapos fried garlic? Masarap yun, masarap. Diba? Mayaman si Kaloy. Favorite ko yung binukadkad na tilapia. Pero ito na nga, mga kapuso, anumang luto ng tilapia ang gusto nyo, pwede na raw yan sa isang piraso ng tilapia. Parang ang hirap naman paniwalaan yan, Anjo, ha? Well, iba't ibang luto sa isang piraso, pwede ba yun? O, tingnan nyo kung di pa kayo masolve sa laki ng tilapia na aming inibida sa kwento na inalam ni Von Aquino. Langoy, langoy. Paborito mo rin ba ang tilapia? Paano kung sabihin ko sa'yo na may isang uri ng tilapia na hindi ka mabibitin sa laki at haba? Tilapia na singhaba ng braso, sinlapad ng 2 kamao, at timbang na aabot ng mahigit 5 kilo. Sa Central Luzon State University sa Nueva Ecija, pinag-aaralan ang mga higanteng tilapia. Nag-umpisa to since 1986 pa, na kung saan ang aim nito is to be able to produce a genetically improved tilapia. Kami ay nag-produce ng isang breed ng tilapia na mabilis lumaki. Unique feature nito is late maturing siya or matagal siyang manganak. Sa bilis nitong lumaki, tinawag nila itong Fast o Fresh Aqua Center Selected Tilapia na resulta ng crossbreeding at sex reversal. Itong fast nung dinevelop to, we're undergoing tinatawag na within family selection, crossbreeding yan, no? So itong tinatawag na sex reversal na to, ito ginagawa lang ito sa mga similya. Ang similya kasi, pagka ito ay pinanganak, wala pang sex yan. Ang aim namin dito is to produce all male. Paraan nila ito para maiwasan ang overpopulation ng mga tilapia. Ang tilapia, karaniwan, mabilis siyang manganak. Hindi pa na-harvest, within 4 to 5 months, nanganganak na sila. Yung manganganak siya during grow-out phase. Definitely, ang mangyayari diyan, mag-overpopulate yung dami ng isda sa fish pond. Tendency nun, sabog ang size, hindi na lalaki yung mga isda. Kaya para masigurong lalaki ang mga higanting tilapia, sa isang fish pond, 2 fast tilapia lang ang inilalagay at hindi maaaring samahan ng iba pang isda. Mas magastos daw ang feeds o pagkain at maintenance ng regular size na tilapia ayon sa tilapia grower na si Romel Martinez. Pag inalagaan natin yung fast strain tilapia, nalilesen yung magagastos ng farmer at saka hindi sila gaanong mahirap alagaan. Minsan nalulugi pa yung mga grower tapos mabagal pang silang lumaki. Dapat alam mo na kahit mas malaki ang fast tilapia ay hindi raw nangangahulugan na mas masarap ito. Ang lasa nakadepende umano sa kinakain ng isda ayon kay Dr. Karl Marx. Hindi ganun kasing sarap pagka commercial feeds ang kinakain. Meron mga concern, actually, mga ibang tao na sinasabi itong paggamit ng hormone-treated feeds ay masama. Napupunta ito sa tubig, sa underground water source natin. Pero very limited ang mga studies, hindi ganun karami. Pero as of this moment is safe naman siya. Sa ngayon, mahalagang mapatatag muna ang lahi at dami ng mga higanting tilapia. Kaya limitado sa fish growers at hatchery operators ang pagpapalaki nito. Meron kami mga tilapia hatchery operators na siyang nagsisilbing parang extended arm ng CLSU na siyang nagpo-produce ng quality fingerlings for our growth operators. Pagka bumili ka ng fast broodstock, nag-i-issue kami certificate. Ito yung pinapakita ngayon ng mga hatchery operators na talagang pinoproduce ng fingerlings is from CLSU. Kung tama ang pagpapalaki, maaring umabot ng higit 5 kilo ang bigat ng kada giant tilapia. Yung iba, kumukuha lang ng konting broodstock. Pero mababalita namin sa industry, milyon ang napoproduce. So this means, hindi purong fast yung kanilang ibinebenta. Ang pinapalag nila yung certification na galing sa amin. Hindi lang basta higante sa laki ang mga isdang pinag-aaralan. Paraan ito ng mga eksperto para mapatatag ang lahi nito at makatulong sa lumalaking industriya ng tilapia sa bansa. Ako si Von Aquino at yan ang kwentong dapat alam mo.